Hi guys! Welcome to my channel. By the way, ako nga po pala si Chris TV PH. Yung pag-uusapan natin ngayon ay yung mga ugali ng mga OFW na na-encounter ko dito sa Dubai. Yung mga based on sa aking experience. Kasi alam nyo guys, iba-iba yung mga ugali ng mga Pilipino dito. Marami yung lalo na ngayon, ang hirap makipagkaibigan. Kasi yung iba-iba yung mga ugali. Meron mahirap pakisamahan, meron okay lang naman, pero may maraming lamok dito sa dito sa studio. Madaming lamok. Okay. Una natin pag-uusapan. Noong taon 2013, nag-aral ako ng baking. Nag-aral ako ng baking. 1-year-old pa lang yung anak ko. Tapos, meron ako nakilala nung 1-year-old siya. Hindi na ako magbabanggit mga pangalan or ng ano pa man para hindi tayo makasuhan. Noong 2013, may nakilala ako. Isang Pilipina. Tapos, nung umpisa, okay naman yung pakikipagkaibigan niya sa akin, okay naman lahat. Kaso, nung dumating yung time na bankrupt yung business nila, nag-message na sa akin. Bali, 3 kami, tas nag-message na sa akin. Sabi niya, kung gusto ko daw makipag-partner sa kanya, na yung business niya. Tapos, hinihinga niya ako ng 20,000 para sa partnership. Siyempre, sinabi ko sa kanya, sabi ko, ay naku, hindi ako papayagan ng asawa ko. Kasi 20K na yan, mahirap na, baka hindi, partner lang naman to sa business, ganyan. Kaso lang, paano mo siya pagkakatiwalaan, di ba? Ang business niya na bankrupt. O, paano kaya yun? Tapos, nung ganyan na, nag-usap na kami about sa pera, about sa ganyan, lahat dumating na yung point na sabi niya sa akin, sa bagay no, wala ka namang alam sa business kasi housewife ka lang. Yun ang sabi niya sa akin. Hala, sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, hindi naman porque housewife ako, wala na akong alam sa business. Hindi ba pwedeng, hindi lang ako sang-ayon sa 20K na hinihingi mo para sa business na yan. Sabi kong ganyan. O di ba? Ang niya, yung parang manguutak pa, di ba? Yun yung isa sa mga ugali ng mga Pilipino dito. Mahilig mangutak. Tapos meron pa. Okay, ito na yan. Ito pa rin yung baking pa rin to. Hindi, may nakilala na naman ako. Kapitbahay lang namin. Ang ibang lahi din asawa niya. Okay. Tapos, etong Pilipinan to, okay naman siya. Okay naman sila mag-asawa. Kasi, yung pag ini-invite ko siya, feel at home talaga siya sa bahay namin. Kasi nga, siguro may freedom siya, no? Tapos, pag ako pupunta sa bahay nila, parang akong nahihiya na kumilos na, feel at home, ganyan. Parang ako nahihiya. Pero, tapos, kapag nagbe-bake din siya. Nagbe-bake siya ng mga macaroons, ganyan. Pero hindi siya nag-aral. Nag-aral ako ng baking. After nun, magbe-birthday yung anak niya. Sabi ko, ako nagagawa ng birthday ng anak mo. Yung cake ng anak mo. Di okay siya. Ginawaan ko ng cake yung anak niya. Tapos nasarapan sila sa cake. Sa chocolate cake. Sabi niya sa akin, uy, anong recipe ng cake, chocolate cake mo kasi masarap. Una, nagdalawang isip akong sabihin kasi syempre, nag-aral ako ng baking, pinag-aralan ko yun. Di mag-aral din siya para malaman niya, di ba? Kasi nung gumawa siya ng macarons, binigyan niya ako ng macarons. Tapos si Philip, sarap na sarap. Yung asawa ko, sarap na sarap dun sa macarons. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, huy, pwede ba makahingi ng recipe mo sa macarons? Kasi nasarapan asawa ko ganyan. Tapos sabi niya, nasa YouTube naman yan. Sabi niya, ganyan, no? Nasa YouTube naman yan. I-search mo na lang. So, ayaw niyang i-share sa akin yung recipe ng macarons niya. Tapos, nung nagtanong siya sa akin,
ng recipe ng chocolate cake ko, hindi ko binigay. Pinrangka ko siya. Sabi ko, kasi sabi ng asawa ko, nag-aral ako ng baking. Tapos yun yung recipe ng pinag-aralan ko. Sabi ko, mag-aral ka na lang din ng baking para malaman mo lahat, sabi ko sa kanya. Tapos nilet go ko na, hindi na ako nakipagkaibigan kasi parang one-sided friendship lang siya. Yung gusto niya siya lang yung magbe-benefit sa friendship namin. So, ayoko ng ganun. Dapat, kapag friendship mo, sharing kayo. Diba? Share ko sa iyo yung recipe ko, share mo sa akin yung recipe mo. Hindi yung mag-a-ask ka ng recipe, bibigay ko. Tapos pag ako may gusto yung recipe sa ano mo, hindi mo i-share sa akin. Kailangan ko pang i-research, diba? Siyempre, pag nag-research ka, iba-ibang lasa na yun. Unlike yung pagbibigay mo yung recipe mo, ganun pa rin yung lasa ng gagawin kong macarons, diba? Hindi ganun. So, eto, is pa yun. Tapos, may nakilala na naman ako. Dami kong nakilala. May nakilala na naman ako dito. Eto, isang barangay. Isang barangay to. Diyos ko, mga chismosa. Akala ko okay. Sa umpisa, akala ko okay yung samahan nila. Puro pala sila mga chismosa. Sabi, winarningan na ako ng asawa ko. Sabi niya sa akin, makikipagkaibigan ka sa mga yan. Sabi niya, tas stress ka lang. Una, umpisa, inibigyan ko pa ng mga pagkain, nilulutuan ko pa, ganyan. Tapos, nung na-find out ko, sila nagsisiraan sila. Tapos, na-stress na ako, as in, na-stress na ako, nakakalimutan ko na mag-workout, ganyan, kasi nga doon sa samahan na yon. Tapos, nag-aaway-away na sila, tapos pag ikaw yung namagitan sa kanila, ikaw pa yung masama, nilet go ko na sila. Maraming, excuse me, maraming chismosa dito sa Dubai, as in. Last na yung mga kasambahay. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan, mga chismosa. Last na kapag sa yung isang community, sila nagtatrabaho, tapos marami sila doon. Mga chismosa, as in, yung pinag-uusapan nila, buhay ng may buhay. Yan. Ako sa umpisa, parang ang ganda tignan, 'di ba? Ang sarap pakinggan kasi namimiss mo yung usapang Tagalog, ganyan. Namimiss mo rin yung pagiging marites. Pero tumatagal ng tumatagal, parang nagbabackstabbing na sila. Hindi na ako happy. So nilet go ko na naman. Tapos may nakilala na naman ako. Ito yung nakilala ko, medyo ito yung tinatawag na, hindi ko alam paano siya i-describe. Yung maraming boyfriend, ganun. Yung maraming boyfriend, hindi ko... yung maraming siyang boyfriend dito, meron siyang boyfriend. Totoo yung mga nababalitaan nyo na yung mga taxi driver, yung mga KFC. Totoo yan dito. Yung mga talabat, ganyan. Pinapatulan ng ibang Pilipina yan, mga yan. Real talk lang tayo, no? Parang siguro yun yung mga survival system ng mga Pinay dito. Lalo sa pag yung maliliit yung sahod, yung mga kasambahay, na wala naman silang nakikilalang iba, kundi yung mga delivery man, di ba? Delivery guy, yung mga ganun ba? So, hindi ko naman ginajudge. Kaso lang, may time kasi pag kaibigan kita, ang gusto mong usapan yung sa buhay mo, sa buhay ko, ganyan. Hindi yung about dun sa lalaki mo, sa kasex mo, ganyan. Kasi hindi ko sinishare yung sex life namin ng asawa ko. Kasi private na namin ng asawa ko yun, di ba? Pero meron kasi mga Pilipino na happy sila i-share yung sex life ng asawa nila. Ako kasi hindi kasi ako ganun, hindi yung kinakain ako ng hindi ko sinishare. Kasi hindi siya tama. Kahihiyan yun ng asawa ko. Tsaka kahihiyan ko yun. Kung hindi man, is hindi siya normal. Kumbaga, i-share mo sa iba yung sex life nyo, no? Tapos yun, ang dami niyang jowa. Meron siya. Tapos kapag kinausap mo ganyan, iisipin nila naiinggit ka. Naiinggit kasi sila, naiinggit ka na sila merong mga multiple boyfriend. Natatawa ko. May jowa siyang talabat. Tapos may jowa siyang taxi driver. Tapos nag-welcome pa siya kapag mayroon nakikipag-flirt sa kanya. Parang hirap, di ba? Parang, sabi ko, parang
Yung, paano yung sex life niya na iba-ibang lalaki yung kasex niya. Minsan, twice a day pa, pero ibang lahi. O, di ba ang pangit na tignan? Di nilet go ko na naman kasi sabi ng asawa ko, sabi niya, kinuwento ko yung ganyang sistema. Sabi niya, that hindi daw maganda. Kasi mamaya, dun sa lugar kung saan siya nakatira, maisipan na ako ganun din. Kaya nilet go ko. Tapos, meron pa isa. Marami ako nakilala dito. Sa 15 years ko ba naman dito sa Dubai, dami ko nakilala. Meron pala utang. Palautang talaga, guys. Palautang. Yung dadramahan ka ba? Yung dadramahan ka. Ako kasi, hindi ako nagpapautang. Pero, pag inabutan kita 100 dirhams, 200 dirhams, ibibigay ko na lang kesa sa utangin pa. Para kasi sakit pa sa ulo yung hintay mo pa yung bayad, di ba? 100 dirhams lang, 200. So hindi na ako naniningil ng ganun. Binibigay ko na lang. Pero pag inabot ko yung pera, sinasabi ko, "Oh, mo nang bayaran 'yan, bigay ko na lang sa iyo." Kasi syempre, hindi mo naman expect na bayaran pa 'yon, di ba? Tapos dadaan ka sa drama. As in, umiiyak, ganyan, tas mangungutang, ganyan. Parang nagdudurog yung puso mo, pero na-stress ka. Sabi, pag nakikita ko ng asawa ko na hindi na ako happy dun sa pakikipagkaibigan ko sa iba, sabi ni asawa ko, let go. You can find another one, ganyan. You can find someone else better than that person. Gumaganyan ang asawa ko. So, nilalet go ko. Kaya ngayon, parang natutrauma ako na makipagkaibigan pa sa iba. Kasi nga, parang malas yata ako. Yung iba, di ba, ang sasaya nila, may tropa sila, may barkada sila dito sa Dubai, nagkakainan sila, ganyan. Ako, parang dati ganyan, nag-i-invite pa ako dito sa bahay, nagpapa-party ako, ganyan. Tapos nag-iiba yung weather ba nila. Ngayon hindi na. Parang okay na, may anak na rin naman ako. Ganun ang ugali dito sa, guys, yung mga Pilipina dito. Tapos meron pa mayayabang. Okay, mayayabang, no? Yung hindi pa magpapatalbog. Hindi magpapatalbog. Alam mo yung ganun? O, yung alam mo, meron siya lahat meron, ganyan. Meron ako nakilalang ganyan. Yung nakapangasawa siya ng American ba yata? Ewan ko, nakapangasawa siya ng American. Lo, sabi ko sa'yo, ilang buwan pa lang sila yatang kasal, pinrases niya na yung visa ng asawa, ng mga anak, ng visa niya, tapos mga anak niya. Ayun, punta na sila sa Amerika. Tapos, ano yun? Ari ko, kati naman ito. Tapos ano yun, yung lahat meron siya. Tapos talagang ano siya, yung pagpupunta siya sa bahay mo, okay naman. Kaso lang, pag pupunta siya, yung talagang bonggang-bongga, as in showy. Kailangan bongga siya. Lahat ng gold nasa kanya. Ganon. Yun yung mga ugali. Tapos meron pa akong nakilala. Eto, malupit to, malupit. Sobrang yabang nito nakilala ko. Nagkaroon siya ng ibang lahi din ng jowa niya, Arabo. Yeah. Ibang lahi din jowa niya. Taga Mindanao to eh. Tapos, nag-away sila ng jowa ng asawa niya. Di ko, syempre, kaibigan ko siya, no? Nag-away siya, naglayas. Pumunta siya ng Karama yata. Tapos, ako naman nag-worry kasi nga, syempre, kaibigan ko siya, tapos may mga anak din siya. Sabi ko, dito ako na lang sa bahay. Sabi ko sa kanya, no? Dito ako na lang sa bahay mag-stay. Nung pinag-stay ko sa bahay, di pumunta siya sa bahay namin, pinag-stay ko siya sa guest room. Putya, ibang klase pala. Tinatry namin sila mag-asawa na mag-ayos. Kasi iba ugali, as in. Iba ugali niya. Yung bang tipong, siya pa, nahatirang pa siya ng pagkain sa kwarto kasi ayaw niya lumabas na yado siya sa asawa ko. Tapos sabi nung asawa ko, kasi kami sabay-sabay kami kumain sa dining, no? Anak ko, sila, ang mga asawa ko. Tapos siya, doon nakakulong lang siya sa kwarto. Tapos ayaw niya lumabas, nahiya daw siya sa asawa ko. Tapos, mga siguro 3 days na siya, 3 days na. Tapos in-invite namin yung asawa niya, pati sila. Tapos parang ayaw niya, parang ang ano niya, yung ayaw niyang makipagbate kasi nga,
ang sabi nung pinsan niya, may plano pala siya na pumunta ng Canada kasi yung jowa niya nandun, yung bantagan, yung parang ex-boyfriend niya, naka-chatmate niya, ganyan. Tapos nagalit ako, kasi nga, concern ko sa mga anak niya, nagalit talaga ako sa kanya. Tapos nag-chat na siya sa akin. Sabi niya, nag-message siya sa akin, masasakit. Hindi ako pag sa mga ganyan guys, hindi ako nagre-reply na masasakit din. Kasi nga, alam ko yung batas, alam ko yung law dito sa Dubai. Lalo sa pag-text messages, ganyan. Wag kang magte-text ng masasakit, na manlalait ka, magmumura ka, ganyan. Sabi niya sa akin, ano daw, virgin daw siyang nakuha ng asawa niya, pinakasalan, tapos binili daw siya ng malaking bahay at lupa sa Mindanao ng asawa niya. Pero yung asawa niya, ano lang, manager lang, parang manager sa supermarket. Imagine, tingin ko ano yun eh, pinag-loan niya yung asawa niya, tapos parang pinorse niyang asawa niya bumili ng bahay lupa sa Mindanao ba. Tapos yun, ano daw siya, educated daw siya, ganyan. Sabi ko, oh, good for you, good for you, good for you. Sabi ko, educated ka, mayaman ka, good for you. Tapos nalalaki na mga hikaw niya, ang lalaki. Yung talagang, yung Saudi gold, yun, ganun talaga, pag maalis siya, naka pang-Muslim, kasi Muslim sila. Tapos nalalaki na mga lahas niya, yung parang ang bigat-bigat, suotin, mga ganon. Hindi naman sa naiingit ako, kasi lang ganun yung sa mga Mindanao, di ba? Yung typical sa kanila, yung malalaki yung mga lahas. Ewan ko lang hindi ko alam, pero ganun yung sa iba eh. Ibang Pilipina mahilig sa mga ganun eh. Tapos, yung mga ganun, marami akong na-experience. Tapos, meron akong mga kaibigan, ibang lahi. Mas okay pa nga ibang lahi kaibigan mo kaysa sa mga Pinoy. Kasi yung mga Pinoy, meron silang yung pakikipagkaibigan nila sa'yo, minsan hindi totoo. Meron sila yung insecurity, meron sila yung jealous, nagselos sila sa'yo kasi yung buhay mo ganyan. Tapos meron pang iba backstabbing kanila, mga ganong bagay ba. Pero yung ibang lahi, meron din mga ganong ibang lahi. Pero ako, swerte ako sa tatlo kong kaibigan na ibang lahi. Yung isa taga PG, yung dalawa taga Iran. Ang babait nila, tapos as in down to earth sila, kahit na alam mo yung angat sila sa ganda, angat pa sila sa buhay mo, mas angat sila, pero ang babait nila, as in, doon ko naranasan na yung pagiging kaibigan sa ibang lahi, mas okay sa Pilipina, kasi wala kang magiging issue sa kanila eh. Wala kang magiging issue sa kanila, kasi hindi ka naman nila kakainggitan eh. Kumbaga, proud pa sila na kaibigan kanila na Pilipino, tapos nakakakain sila ng mga Filipino food, ganyan, yung mga dessert na ginagawa ko, appreciate talaga nila. Yan, Christina, this is so delicious, ganyan. Tapos, pag in-invite ko sila sa bahay, play date ng mga anak namin, as in, makikita mo talaga na yung saya ba, kahit nasabi mo nagdudugo yung ilong ko, nagno-nosebleed ang ilong ko kasi English, pero mas okay. Mas gusto ko ibang lahing kaibigan kesa sa Pilipino. Kasi ang dami ko naranasan dito sa Dubai, mga sablay na Pilipino. Ewan ko lang sa iba. May iba swerte kasi may mga tropa-tropa sila dito. Pero kasi parang mas gusto ko na yung iilan lang. Tapos online. Marami naman akong barkada sa Pilipinas eh. Marami akong mga kaibigan sa Pilipinas. Siguro hindi ko na kailangan dito, nakakausap ko man sila through online, ganyan. At least, di ba, dito, pag ang Pilipino kasi, may mga tropa na dito, parang ilang na akong makipagkaibigan pag ganun. Kasi, syempre, iba na yung mundo nun. Diba? Iba na yung mundo nun. Pero madalas nakikipagkaibigan ako sa mga kasambahay. Kasi, meron kasi akong yung auntie ko may kasambahay, si Ate Mila. Mabait yun eh. Tapos parang nakikita ko yung trabaho niya, ganyan. Naawa ko, ganyan. Ang mahirap. Mahirap ang buhay ng kasambahay dito. Kaso lang, yung ibang kasambahay matitigas ang ulo, kaya napapahamak. Yun lang yung chikahan natin ngayon. Diba? I-edit ko to para
maging short siya. Thank you for watching, guys. I hope na mag-subscribe kayo, tapusin ang video to kahit na walang kwenta. Kahit na walang kwenta, tapusin nyo para matulungan nyo ako na ma-reach ko yung 1,000. At di ba, ano tayo, ma-monetize, ganyan. Subscribe to my YouTube channel kahit na walang kwenta mga video ko. Shout out sa very supportive kong followers, subscriber na si Just Friendly. Bye! Thank you!